Eto na, mga mi, dahil ang dami pong mga nagtatanong bakit nawawala na naman si Beam sa aircon. So the real tea, eto na pag-uusapan natin. Ano bang status? Bakit bigla na namang nawala ang isang napakagwapong si Bimby Aquino Yap dito sa eksena sa Itbulaga ngayong araw ng Biyernes. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya. So eto na, pag-usapan na natin ang ilan sa mga updates patungkol kung saan pinag-uusapan at ang dami na naman nagtatanong sa comment section. So i-post muna natin yung ating mga TikTok edits at ibaba ang inyong mga iced coffee dahil matinding kaganapan sa noontime slot. Kung napansin ninyong wala na naman si Bimby Aquino Yap sa stage ng Itbulaga ngayon, don't panic girl. Hindi ito dahil sa multo ng nakaraan at lalong hindi nagdahil nagka-foul ang ating bagong paboritong low-key couple. So eto na yung cha-up, diretso mula sa production control room ng inyong mga puso. Ang eksena, bakit absent si Beam ngayong araw? Para sa mga marites, kung bakit biglang nabawasan ng aircon energy sa studio, simple lang ang dahilan. It's a grand 47-year celebration ng Itbulaga. So in line with that, dahil halos 5 dekada nang itinakbo ng nag-iisang pambansang noontime show, na pagdesisyon ng management na bigyang daan at i-highlights muna ang iba pang naglalaki ang mga guest co-hosts at performers para sa kanilang anniversary special. Kasi alam naman natin na nagdiriwang po sila, di ba? Parang lahat po ng mga naging bahagi ng 47 years existence of Itbulaga ay binabalik po nila, di ba? Tapos binibigyan nila ng eksena. Doon nga rin pumasok si Beam, di ba? Kaya nabigyan siya ng special na na place dito sa Itbulaga dahil nakitang meron talagang ibubuga si Beam bilang host, no? Kasama si Raisa May. So dahil po dito ay talaga namang pinag-usapan online ang pagbabalik ni Maha Salvador sa kanyang comeback, na bumalik ang nag-iisang dance princess sa si Maha Salvador bilang guest co-host. At alam naman nating lahat na kapag Maha Salvador ang nasa stage, automatic na hataw ang buong studio sa pagsayaw at hosting skills. Deserve niyang mabigyan ng solidong spotlight ngayong araw para sa kanyang engranding pagbabalik Dover Cats. The James Reid factor, hindi pa natapos doon dahil may James Reid pa sa lineup. Ang nanatanging Careless King ay nagdala ng matinding main character at energy at pop star vibes sa stage. Para ma-accommodate ang ganitong kalaking prods at maging balanse ang exposure ng bawat guest, kinakailangan mag-rotate na mga mukha ang show. The production logic, bilang isang magalang at professional na guest host, si Bimby mismo ang nag-giveaway para sa mga bigating guest na ito. It's all about giving chance to other para ma-highlights ang iba't ibang mukha ng industriya sa pagdiriwang ng 47th year anniversary. Kaya kalma lang, hindi siya tinanggal at hindi siya nag-resign, okay? Don't worry, ang Maybe connection ay solid at hindi mapuputol. Para naman sa mga miyembro ng Maybe Shippers Association na kasalukuyang umiiyak sa gilid dahil walang panibagong interaction sa live TV, huminga kayo ng malalim dahil ligtas ang bangka natin. Kahit wala si Bimby sa screen ngayon, hindi ibig sabihin na tapos na ang kanilang kabanata. Sa katunayan nga, na ang distansya na ito ay nagpapatunay lang kung gaano ka-organic at kung ano man ang namamagitan sa kanila sa likod ng camera. So ito yung tatlong matitinding dahilan kung bakit hindi dapat kayo ma-stress, diba? Siyempre yung number 1, yung the low-key connection era. Sa henerasyon ng Gen Z, hindi ibig sabihin na kapag hindi kayo magkasama sa isang TikTok live o sa isang TV frame, wala nang ganap. Ang totoong plot twist ay madalas nangyayari sa mga DMs, iMessage, at mga pribadong tawag dahil sa matinding pundasyon sa sinimulan ni Bimby. Mula noong surpresahin niya si 21st birthday si Raisa noong June, mas lumalim pa ang kanilang komunikasyon na malayo sa mata ng mga bashers. Dalawang wardrobe stylist sa likod ng eksena, wag nating kakalimutan na mismong ang Queen of All Media na si Mami Chris Aquino ang nagdeklara na siya ay personal na stylist at tagabili ng damit ni Raisa May. Kung ang pamilya ni mismo ni Bimby ay hands-on pa rin sa pag-aalaga sa image ni Aling Maliit at ni Mr. Bimby, malinaw pa sa sikat ng araw na bahagi na sila ng buhay ng isa't isa. May taping man sila o wala, the not yet and no ate guarantee. Tandaan natin na ang mga naunang resibo ay na ayaw ni Bimby na tawagin siyang ate ni Raisa at sumagot or tawagin niya si Raisa na ate at sumabog din ang matapang na not yet nang tanungin kung sila na. Ang isang lalaking may ganyang kalinaw na intensyon ay hindi basta-basta susuko dahil lang hindi sila magkasama sa isang episode
ng noontime show. Mas lalo pa lang nitong pinapanatili ang pananabik o tinatawag na anticipation factor or summary. Ang pag-ikot ng 47th anniversary lineup para mas madali nating maiwanan sa iba na kung bakit ganito ang takbo ng show ngayon. Ito ang mabilisang breakdown ang naging desisyon ng produksyon. Sitwasyon at dahilan, epekto ng maybe status Bimbi is absent today. Binigyan daan ng malaking anniversary prod sina Ma Salvador at James Reid. Safe, walang foul, nag-rotate lang tayo ng mga guest host. 47th anniversary special, mas maraming sorpresa at throwback segments na kinakailangan tutukan ng mga regular hosts. Protected, mas may oras si Bim at Raisa na mag-usap ng walang camera. Pressures, di ba? Or hindi sila kailangan ma-pressure. So, yung netizen, naging sentiment po sila, hinahanap-hanap nila si Bim na nagpapatunay na mataas ang stronger at stronger ang na-demand, no? Ang pagkami sa mga tao kay Bim ay indikasyon na buhay ang maybe fever. So, sa aking opinion na, ang absence, sabi nga, the absence makes the love or the heart ponder. So, sa aking malalim na pagsusuri bilang inyong resident specialist, di ba? Ang pansamantalang pagka-absent na ito ni Bim ay isang magandang strategy para sa kanilang dalawa. Masyado nang naging maingay at mabilis ang takbo ng chika sa social media nitong mga nakaraang linggo. Ang pagbibigay espasyo sa ngayong araw para sa 47th anniversary ng Itbulaga ay nagbibigay daan kay Raisa May na mag-focus sa kanyang tungkulin bilang isa sa mga pangunahing haligi ng bagong henerasyon ng Dapper Cats. Habang si Bimbi naman ay nakakuha ng oras para makapaghanda sa kanyang mga susunod na pasabog. In the world of modern romance, tawag dyan ay healthy space. Hindi kailangan magkasama 24/7 para patunayan na mayroong something. Mas nakakakilig isipin na habang nag-host si Raisa, kasama sina Ma at James, may isang Bimbi Aquino Yap na nanonood backstage o sa bahay proud na proud sa kanyang hinahangaan. Kaya sa mga shippers, huwag kayo masyadong mag-overthink, huwag mag-delete ng mga fan account at huwag magpadala sa mga fake news kasi ang celebration ng Itbulaga ay hindi para sa lahat at ang kwento ni na Bimbi at Raisa kasi simula pa lang, 'di ba? Kaya nagsisimula pa lang silang maglayag. So abangan lang natin ang kanilang susunod na pagsasama na tiyak na wawasak na naman sa internet. Kaya girl, itaas ang iyong mga banner, patuloy ang pag-stream at happy 47 years sa Itbulaga. Kakapit tayo sa maybe ship hanggang dulo, 'di ba? So asahan po ninyo na talagang hindi po siya consistently na mapapanood kasi may mga bagong host, may mga bagong guest co-host na binibigyang daan ng ating pong direktor na si Ai Seguera. Kasi wala pa naman pong direkta kasi isang ngayon, wala pang direktang announcement na kung si Bimbi po ba ay magiging regular host sa Itbulaga. Alam naman natin na ang pinakabago dyan talaga na nalagang nag-host itong si Miss Miles, diba? Kakapasok lang nila, ilang taon pa lang, do. So this time is talagang mas maganda ngayon, mas namimiss natin, diba, yung mga moment na ganito, diba, talagang meron ka na talagang aabangan ka. So minsan, sinasabi ng mga netizen na parang kulang yung kanilang noon time kapag hindi nila nakikita si Raisa at si Bim na naghaharutan sa Gedli. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for